Search Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:01 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue ka concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sa mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultiro, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingog sang magkasimanwa para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Adlaw kita subong mga abiyan sang Miyerkules, Hulyo 9, tuig 2025. Sa kinaandan, ako ang inyo alagad, Marian Grace Aranyata. And welcome mga abiyan sa pagpangalagad sa programa Balita Sosyal kag kita mag-augdanay tutob 1:55 subong nga hapon. Mayong hapon sa aton nga mga kauturan, sa mga nakatune in na sa 585 AM, kag syempre no sa mga nagalanta sa aton nga Facebook Live, sa mga abiyan ka mainit nga hapon sa aton nga tanan. Siyempre, tamiyawon taman sa mayong hapon ang aton nga mga jeepney driver, taxi driver, mga tricycle driver naton nga nakatune in diri sa aton sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mayong aga, mayong hapon, mayong gabi man sa aton nga mga overseas Filipino worker di man nga bahin sang kalibutan. And of course, hindi naman pagkalimtan ang aton nga mga market vendor gikan sa mga merkado publiko diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Mga biyan, antes kita magapatpat sang aton man nga mga balita gikan diri sa Western Visayas. Nagadulong no diri sa aton sa syudad sang Iloilo, ibaloon naton mga biyan ang pinaka-latest nga nakad sa panahon kaupo man ang aton nga Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa atong pinakalinya, si Sir Charlie Depra ang Pag-asa Iloilo. Sir Charlie, maayong hapon. Kasama yung hapon, may po sa tahan niya at wala matiis ang Radyo Pilipinas. Yari pinakaling rakat sa panahon, pero nga lang yung pulis, ang Hulyo 9, 2025. Southwest Monson nagapikto sa bilog ng pungsod. Ang bayan sa Negros Island, Antique, Aklan, karoon nga daw, magapang-ibabaw, maganoong mga kalangitan. Scattered yung mga pagulan, pagpangilan pa ng buhok. Dalas ng Southwest Monsoon. Nabili naman nga bayan sa Western Visayas, particular na syudad sa Iloilo, magkapang-ibabaw man akong kaysa magalumong tugtog, magalumong nga kalangitan. Expect natin may mga isolated, yung mga pagulan, pagpangilan pa ng buhok na naman inis ang Southwest Monsoon. May inatagtog makasarangan naman niya hangin, magali na pagkata ng katungdan, magkadala sa makalain tugtog makasarangan niya pagbalod sa kanagatan. At sa atong temperatura, sa 25 tugtog 32 sa digri sentigrado. Adlaw nagabot lang alas 5:33 kinasang aga, pagkatunod na sa 17 karon sa hapon.
Yung kamo ni pinakauling lakat sa panahon gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Early Debra. Sir Charlie, wala makita sa ginabantayan nga any weather disturbance sa sulod kon sagwa sang par? As of now, may arang kita ginamonitor ng LPA na sa Basang Parno, nasa 1,705 km east sa extreme northern Luzon. Ano sa mid LPA, unlikely man ini to develop into tropical depression kaya wala pa ni direct na epekto sa pagdinimay sa puso. Sir, makita bala naton as of now, no, kay diri sa aton sa syudad sa Iloilo, do nagadulo mga atong kanangitan, may mga area bala kita diri sa Western Visayas or Iloilo City or Iloilo, no, nga nagaulan na. Yes, as of now, wala kita man na siya ni mga pagulan, no? Mulos na sa bayan sa Antique, no? Prone ng mga pagulan. Any time of the day, may mga pagulan na experiensyahan ako sa southern portion sa Iloilo, bangon sa prevailing sa hapon na southwest monsoon ako ng bagat natin. Ako hindi nagadala sa mga pagulan diri sa atin. Sir, subong nga Wednesday, no, ano bala ang expected or forecasted natin nga maximum heat index kag nalabot na bala naton ini? Yes, so far, sa karon na medyo manaba ang aton nga heat index, tungod cloudy kita. Hindi masyado ba yan atong matching po. So far, medyo naba na sa 36 degrees Celsius. Lastly, Sir Charlie, ang imo panugyan sa mga kauturan natin nga nagapamati subong nga hapon? Yes, atong mga pumulay o nagapamati sa karon na expect naton may mga pagulan kita ma-experience na labi na sa sila sa Iloilo. Maglagi kita sa aton mga panangga sa lawas, yung magko kita sa aton mga panimalay, hindi natin mapaktan pag-abot sa hapon ng mga scattered yung mga pagulan, kita ma-experience siya. Okay, with this, Sir Charlie, madamo nga salamat. Welcome, may hapon sa liwa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga biyan, si Sir Charlie Depra, ang ato nga weather observer gikan sa Pag-asa, Iloilo. So, southwest monsoon, mga biyan, amo ang nag-apekto sa weather natin sa bugos ng Pilipinas and diri no sa aton sa Western Visayas or sa Iloilo, wala gina-rule out no ang posibilidad nga magabubo ang ulan. Diri mga biyan sa aton nga studio, no, makita naton sa gwa. Kaina, no, nagadulom ang kalangitan pero subong mga biyan, mainit na naman. Pero nung abiso naton sa aton man nga mga kauturan, no, especially sa aton dira nga mga ginikanan ha nga magasugat later on sa inyong kabataan, magdalagid sa inyong nga payo. Niya protection no kontra init man o kun ulan. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, 1:09 sa hapon. This time mga biyan, no, magakuha kita sa report, no, kaupo diri sa aton man nga Antique Beat reporter. Tagod istoryahan naton mga biyan ini nga linibo dira ka panimalay, hindi lang ginatos, linibo ka panimalay sa Antique mga biyan ang makalibre sa kuryente pinaagi sa subsidy program. Agoy magdulong sini mga biyan nga balita ang aton nga Antique Beat reporter Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Lodi Hope, mayong hapon. Hayan, good afternoon. Sana all nga balita, no? Kaya ginpahayag ni Governor Paulo Javier, no, nga may ara sang pagabatunon nga subsidy ang mga konsumidor sang kuryente sa probinsya sang Antique. So ginpahayag ni Governor Javier, no, nga sa 169,786 o kung lapit-lapit 170,000 ka rehistradong residential electricity consumers yan sa probinsya sang Antique, mga 46,000 no kapanimalay ang may bill nga masobra or rather gamay no sa 500 pesos kada bulan. Bangod sini kay may ara sang ginaduso nga programa ang gobernador, bangod sini no hindi na sila magbayad sang kuryente sang ila ginakonsumo sa oras nga mapatuman ang 500 pesos monthly electric power subsidy program sang probinsya. Yan monthly. Kada bulan may 500 pesos nga subsidy no ang provincial government para sa electric bill sa mga konsumidor sang kuryente. So both silingon yan since nga may ara sang lapit 170,000 ka
consumers no o kon mga panimalay households no nga konsumidor sang sining electric 46,000 yan ni ang may 500 and below nga mga bill. So since nga may subsidy kumbaga i-cover niya na lang no ang 500 pesos and below nga monthly bill sa mga konsumidor. So sa ginpatigayon nga special meeting sa Provincial Development Council sa New Capital no, so ginpabutyag sang gobernador nga kabahin ini sa nga ila tinutuyo nga buligan ng mga pumuluyo nga makafocus no sa nga ila nga mga galastuhon no sa pagkaon no sa health, sa edukasyon sang ila nga mga kabataan. Suno gani no sa very words sang gobernador no kay Governor Javier siling niya ang kuryente hindi na dapat itawag nga luho no or luxury kinanglan ini sang matag adlaw no nga pangabuhi sa mga pumuluyo. So ang programa magabaton sang pondo halin sa provincial share yan no sang national wealth nga ginamando sang layi. So hindi lang mga consumer sang Anteco ang maka-benefit diri but also no yung mga consumers sang Akelco. May duha ka power distributor no sa may province of Antique, majority o kon 154,000 plus no ang attach or nakarehistro sa may Antique Electric Cooperative, samtang 50,000 plus naman ang nakarehistro or nagatakod no sang ila kuryente o kaginaserbisyohan sa Aklan Electric Cooperative. So ginadayaw man no ni Governor Javier ining 500 pesos kada bulan nga subsidy. Kaya pwede na no makabakal iniyan sang 11 kilos nga bugas kapinto nga no sang kinanglanon sang isa ka pamilya sa sulod sang isa ka bulan. So ginapasalamatan ang sang gobernador nung suporta sa mga alkalde, yung sangguniang panlalawigan, mga representative no ni Kong AA Ligarda and civil society leaders no nga nagtambong sining special meeting sa Provincial Development Council. So ini yan actually prior no sa pagpungko pa lang yung daan sa gobernador yan nag-meeting gid man ini siya no sa mga sa representatives or sa management no sa Akelco and Anteco para sa 500 peso subsidy program no sa provincial government. And isa man ini no sa mga gindayaw sa mga Antequeño kay a day before or days before siya nag-assume no sa June 30 nakamit na yung daan si Governor Javier sa mga representatives ng electric cooperative no na naga-service dira sa may probinsya sang Antique yan. Dako gid hoping bulig ini no in case ang bagay ni mo no ti kung less than 500 pesos ya ang imo nga electric bill covered na sa aton nga subsidy program. Correct. And aside from that yan no, subong ang plano naman niya sa provincial government ini suportahan yung mga LGUs para sa solar system no kay di bala naton as much as possible gusto man sang mga LGUs nga makatipid sa ilang nga konsumo nga kuryente. So dako nga bulig ining solar system sa pagpanubo sang ilang nga kuryente. So amat-amat no nga maga-shift sa solar system yung mga LGUs yan. But because nga ti solar ina that would require another fund no or pondo kay hindi man basta-basta even sa mga private nga mga consumers naton yan nabubudlayan man no sa pag-access ining solar panels because nga may presyo siya no or may kamahalan siya no. So ang province of Antique subong kay ti naistoryahan man ini no sa Provincial Development Council meeting ako ni Governor Javier kag nagsiling no nga mangita sa paagi agud nga mapalabot ang programa sa mas nagakinahanglan no yung mga LGUs naton. So hopefully matigayon ining mga solar system dira sa may probinsya sa Antique yan. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
There you have it mga biyan. Hope to rechante ang aton nga tike beat reporter sa pagdulong man sininong balita. Good news gid no sa aton dira nga mga antikenyo ining dala nga balita ni Hope to rechante. Imagine mga biyan no sakto inano kung ang bill abi nimo no mga tag 400 plus, 300 plus. Kiti for example ginagamit mo lang yung abi suga. Kung nag-charge lang ikaw da no sa cellphone nimo, i-cover no sang subsidy program. Imagine wala kaya bayran in case no nga ti mag-umpisa na ini nga matuman man sa provincial government sang 500 pesos subsidy program sa kuryente sang aton dira nga mga kauturan sa probinsya sang Antique. Sana all. And I think no mahaylo pag yun no ang mga kauturan naton dira nga Antiqueño no nga magtipid kiti imagine ang bill mo lang yung abi 400 or 300 in ka pa wala kami ibayran covered. So mahaylo pag nga mag-less pag no sila sa paggamit sang aton man nga kuryente. So looking forward no sa pag-umpisa sang siniman nga programa at ining plano no nga paghatag sang piling sa provincial government sa mga LGU nato no nga tiluyag no magamit sang solar panel. May no ang aton tagsa ka mga local chief executives no halin sa gobernador no down no sa mga municipal o mga city mayor nato. Kanya-kanya ini sila no nga mga may programa. Iban ang tutok sa ila administrasyon is education, ara man sa health, ara man sa peace and order. May ara man kitaya sang mga local chief executives nga ti ang ila yang pagtutok no into social services o kon into energy o kon pagpakamaayo no sa nga ekonomiya sang ilang banwa o sa ilaman nga probinsya. So lain-lain no ang ginatutukan. Ito nga ti ginahambal no nga dapat covered tanan nga mga sektor pero may ara kita ya nga ti kumbaga dira ang expertise nila and during no sang kampanya nila do amo gina ang ilang ginpromise. So we are looking forward sa sinanong pagpatuman sang subsidy program sa province of Antique. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas sila una 18 sa hapon. Sa aton mga biyan nga pagpangalagad subong hapon diri sa programa Balita Sosyal. Isa kita mga biyan ka espesyal nga bisita nga makaupod subong hapon. Sa mga nagdiligad mga biyan nga inadlaw. Sa ituhay man nga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Dili na guest naton diri mga biyan ang mga award sa 2025 Search for Outstanding Government Workers diri no sa aton sa Western Visayas. And this afternoon mga abyan may makaupod kita no coming from the province of Iloilo bisa mga abyan no sa mga team nga ginagkadlan bilang regional winner sa CSC Pag-asa Award. Sa aton mga abyan nga pagbalik mo makaupod na namon ang aton nga team leader sa Iloilo PHO Healthy Hearts Team. Ano bala ini mga abyan no nga team no sang aton nga provincial government sang aton nga provincial health office kag ano kadako mga abyan no nga dungog para man sa ila nga mahingadlan no bilang CSC Pag-asa Awards. Mga upo natin mga abyan sa aton nga pagbalik ang team leader ang aton manong head sa Health Service Delivery Division sa Iloilo Provincial Health Office si Dr. Rodney Lapis. Magatig lang kita mga abyan sang short break makadali lang nga break and then magapanubalik kita diri sa programa Balita Sosyal. This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman,
ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:21 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga biyan, nagapamati kamo sa programa Balita Sosyal, kagakong inyong alagad, Marian Grace Erenyata. As mentioned earlier, mga biyan, sa bunga hapon, makaupod naton ang team leader sa Iloilo Provincial Health Office Healthy Hearts Team nga ginhingadlan mga biyan nga isa sa mga regional winners sa aton nga Civil Service Commission Pag-asa Award. Baloon naton mga biyan, ano bala ining team nila, no? Ano ang mga program sa ilalom no sa aton man nga Iloilo Provincial Health Office. Naging captain sang aton nga Healthy Hearts Team. Ano kadako no nga dungog for them no nga ginhingadlan bilang regional winner sa CSC Pag-asa Award. Mga biyan live sa aton nga Zoom ang aton nga team leader sa Iloilo PHO Healthy Hearts Team, and at the same time no ang head sang aton nga Health Service Delivery Division si Dr. Rodney Labis. Doc, maayong hapon sa imo and welcome diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mayong hapon, Ma'am Miriano, kay sa tanan naton nga tagpalamati sa Radyo Pilipinas Iloilo, especially diri sa probinsya sa Iloilo. Yes, thank you so much, Doc, no, for saying yes nga makaupod kami diri no sa Radyo Pilipinas Iloilo. Finally, wala na kita sa mga conflict of schedule no sa siniman naton nga interview. Sige, una sa tanan, Doc, no, luya ko hibaloon, kamusta ang feeling right after nga ginhingadlan no, ining right after nga ginanunsyo sang aton nga Civil Service Commission Region 6 nga isa no ang aton nga Iloilo PHO Healthy Hearts Team sa CSC Pag-asa Award naton. Oh, so of course no, we are very happy gid Ma'am Miriano sang nabato namo ng news nga ang Healthy Hearts Team sang Iloilo PHO isa sa mga ginhingadlan nga regional winners ang Pag-asa Award. And of course no, with us celebrating with us is the whole PHO family sang Iloilo, and of course no dalaman ang mga kaupon namon sa celebration. Of course, hindi lang kami nga mga members ng Healthy Hearts Team ni PHO pag ni Provincial Office, kundi tanan nga mga partners namon ka mga involved nga mga health workers namon sa pag-implementar sa Healthy Hearts program dili sa bilog nga probinsya sa Iloilo. Yes. Dok, balaan nato dira sa province of Iloilo or sa PHO no, particularly aside sa aton nga Healthy Hearts Team no, ang aton nga Iloilo Provincial Health Office Nutrition Team isa man sa mga CSC Pag-asa awardee naton. Ano bala, Dok, no ang gin-focus no sang aton nga Healthy Hearts Team no? Ano ang gina-focusan ninyo nga programa nga naka-qualify bilang or nanghingadlan no bilang regional winner naton? Oo, so ang Healthy Hearts Team naton is programa ni Iloilo Provincial Government sa pagpanguna ni Governor Arthur R. Defensor Jr. nga naka-anchor sa iyang development mantra nga More Progress Iloilo. So diri sa Iloilo, giningadlan namo ni ang programa nga Puso para sa Puso, a movement for healthy hearts towards more progress Iloilo. So ang programa nga ni is nagatuyo nga improve ang programa sa hypertension diri sa bilog nga probinsya sa Iloilo para nga ma-improve man ang access sa aton nga komunidad sa hypertension services, especially sa primary care level or sa RHU mismo, kag mapa-improve nato ang screening sa mga individual nga mataas ang risk nga mag-hypertension para ma-detect naton sila early. Kag kutob ka ma-detect naton early nga may hypertension, malink naton gilayon sa treatment, kay ang kalabanan nga rason nga nagakapatay ang tawo nga may hypertension is either na delay sa treatment or gina-treat siya pero hindi effective ang treatment niya ginahatag sa iya. So amo nang pinakatuyo sa programa naton, and of course no, we are very happy that with this journey namon sa Healthy Hearts diri sa probinsya sa Iloilo, suportado kami sa Department of Health kag World Health Organization. Actually programa ni nila pero kita diri sa probinsya sa Iloilo ang pinakauna nga nag-implementar
sa bilog nga Pilipinas. Yes. Doc, antes ko hibaloon, Doc, no, ang mga programa nato, no, Doc, no? Pwede mo ano mapakilala ang ibang mga team members sa sinima no, nga Iloilo Healthy Hearts team? Yes, Ma'am Miriano. So, pakilala ko sa inyo, amon nga gwapuhon, kagwapahon nga mga members man sa nga Healthy Hearts team sa Iloilo PHO. We have here si Mr. Christian Harold Preche, our nurse 3. Previously, ang role niya sa aton nga team is siya ang nag-provide sa nga technical assistance sa mga manwa naton sa pag-secure sa konsulta accreditation from PhilHealth, and at the same time nagabulig roll out sa aton nga basic life support training and other HEMS training sa aton LGU nga makabulig man sa aton nga programa. Second naton sa picture ara si Miss Catherine May Rabara, ang aton nga nurse 2, currently sa aton nga non-communicable diseases program cluster head diri sa Provincial Health Office kag nag-handle sa nga hypertension program sa bilog nga probinsya sang Iloilo. So ang role niya man diri is nag-assist sa pag-implementar sa Healthy Arts program sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kagkaupod naton si Maria Consolacion Ebrada, Development Management Officer, pero previously siya man ni ang aton nga focal person sa hypertension kat sa NCD na isa sa mga nag-initiate sa programa diri sa PHO kaupod ang WHO kag ang Department of Health. And of course no, ang sa pinakalas naton nga picture si Miss Nandi Joy Alvarez, siya ang aton nga statistician 2, kag siya ni ang ang ilang nga unit ni ang nagbulig handle sa data naton ng mga kinahanglanon for the program, and at the same time ila man nga unit ang nagabulig sa electronic medical record sa e-registry na component sa Healthy Hearts program naton. And of course no, aside sa amon nga 5, madamo pa sang involved nga tawo sa pag-implementar sang programa nga ni sa PHO. So gusto man amon ni sila dalon tani sa aton nga entry, however no, due to dali ginset man nga criteria ni civil service, we are very much honored nga 5 kami ang nagrepresenta sa nga dako nga programa nga Healthy Hearts program diri sa Iloilo on behalf of our hardworking health workers and partners diri sa Iloilo. Yon, kudos no sa aton nga mga team members no, and those no nga ti wala na include no diri no sa aton nga listahan man no. Thank you so much no sa inyo nga pag binuligay no para nga mapatuman no ang mga nunoy tuhay naton nga program dira sa PHO. Sige, Doc, balikan naton Doc no ang Healthy Hearts nga initiative sa Iloilo province no. Ano na no, pwede mo ba na ma-share sa amon no ano ang accomplishment nato no right after nga gin-implement ang iniman nga programa? Oo, so ang program nga actually nag-start sa 2019 kid no. However, due to the COVID-19 pandemic, nag-untap ini tungkol sa mga limitations na tugas ang pandemya. However, tungkol sa commitment na ginpakita sa Provincial Health Office na gusto gin-implementar ang programa dito sa Provincial Health Office, pilot ni World Health Organization to the Department of Health ang Healthy Arts program dito sa aton nga probinsya. So, ang matamat kitang nag-roll out sa 2020, start na implement ang programa diri sa first district of Iloilo involving the 7 municipalities. Dito, nag-matamat na kita train, ginpang-improve nato ng local health systems nila to support the rollout of hypertension services, mainly sa RHO, sa primary care level naton. So, with that initiatives nakitaan sa aton nga programa nga nagdala gid siya sa positive results kag impact sa aton nga community. So since its implementation sa 2020, 2021, 2022 kag sa 2024 nagtaas ng aton nga mga pasyente nga na-enroll sa aton nga hypertension program. Sa 2021 kita naton nga 15,000 lang ang na-enroll nga may hypertension sa programa, pero sa pag-roll out sa programa sa ang third quarter sa 2024 nakita naton nga nagtaas ini by 396%, enrolling screening 15,000 sa 2021 kag naka-screen ta sang 77,000 na sa 2024, increasing our accomplishment sa screening by 396%. While sa na-identify naton hypertensives, nagtaas naman ini. So, sang 2021, 5,700 lang ang
na-register naton nga may hypertension sa aton nga first district. However, with the rollout of the program, mas madamo kita nga na-reach sa community kag madamo kita sa mga hypertensives nga nagipos-hipos lang nga why dili nagiinom bulog kag why na diagnose nga nadakpan sa programa naton. So in third quarter of 2024, nakalabot sa around 27,000 na ang na-enroll naton sa hypertension program. So meaning malapit sa 21,000 ang nadugangan nga na-identify naton nga may hypertension tungod sa Healthy Hearts program naton. And of course, no, ang pinaka-goal tagit sa Healthy Hearts program is that once nga mamalaan naton nga may hypertension sila, malink naton sa treatment. Kag mamalaan lang naton nga effective ang treatments naton kung kontrolado ang BP nila. Meaning, na-achieve na ang normal nga BP since pag-start naton sa treatment sa ila. Kag diri sa Iloilo, kita ang may pinakamataas nga BP control rate nga nakitaan hindi lang sa pungsod ng Pilipinas kundi pati sa bilog nga kalibutan at 87% na hypertension BP control rate. So kung matandaan naton ang BP control rate sa national level nag-average lang sa 17%, 17%. While sa global nga level nag-average lang sa 21%. So na-amaze niya ang WHO kag DOH sa aton kay kaya gali improve ang BP control rate kung tutukan naton ang programa through the Healthy Hearts program. And tungod sina sa mataas nga BP control rate naton sa programa, madamo kita sa nasalbarang Ilonggo nga naglala ang ilang hypertension kag nakakuha sa mga komplikasyon kaangay sang stroke ug heart attack. Ang nakita ni siya naton sa aton nga datos. Umpisa sa pag-roll out naton sa Healthy Hearts program diri sa probinsya sang Iloilo, opo na aton mga implementers kag maski mga pasyente opo naton sa pag-implementar sa program napanubo naton ang nagkalamatay ng Ilonggo na tungod sa mga komplikasyon sa hypertension by 30%. So that's an impressive number, no, nga na-prevent naton nga napatay tungod sa mga komplikasyon sa hypertension tungod nga na-implementar naton nga programa. And of course, no, aside sa medical naton nga component or medical impact sa aton nga programa, nakasave man kita sa milyones sa aton nga sa mga cost nga related sa pag-care sa aton nga mga pasyente. So dire nakitaan sa aton nga mga partners kag stakeholders kung ano importante nga maimplementar nato ng programa sa hypertension kay hindi lang nga mabuligan nato ng aton nga mga pumuluyo na masalbar sa mga komplikasyon sa hypertension, pero mabuligan man naton ang aton nga gobyerno nga mga ma-redirect ang mga expenses naton sa curative nga side, sa preventive nga side, kay nalantaw naton nga mas efficient kung mag-invest ang gobyerno sa preventive nga side like sa hypertension screening, provision sa medicines kumpara sa paggasto sa mga komplikasyon na sa hypertension, pag-manage sang stroke sa hospital, mga ginadialysis nga pasyente tungod sa komplikasyon sang stroke. So mas dako ang gasto dira sang gobyerno. So amo ning na data nga pakita naton sa programa nga mas na-appreciate sa aton nga mga partners sa stakeholders and even our local chief executives nakita nila, and amo niya nga rason nga mas na-engage pa gid naton sila sa programa kay nakita nila nga dako nga bulig sa aton nga mga pumuluyo ang programang Healthy Hearts. Yes. I believe, Doc, no, ang hypertension no, isa ina sa mga causes ang death diri man sa aton sa Pilipinas and even sa aton nga PhilHealth, no, amuman ang ginagastuhan, no, ang ginabayaran sa aton nga PhilHealth, no, those nga mga patients nga may ara sang masakit no related sa ilaman nga heart. But manami gidok no kiti hambali mo madamo sa mga kauturan naton sa probinsya sa Iloilo nga nagahipos-hipos lang sang una nga may ara gani sa hypertension nga nakita na ninyo. So kamusta subong, Doc, nagapadayon ang naton nga programa sa province of Iloilo? Yes, ma'am. Oo, nadakpan sila naton no, sa mga opportunistic BP screenings naton during COVID vaccination, during community gatherings, pati na sa mga social pension na payout sa mga senior citizen naton sa Corpus, ang iba naton nga banwa nagtukod sa BP screening station. So of course, ang mga barangay workers naton kina-train naton sila, naglibot ini sila sa mga balay ang nag-screen sa ilang mga assigned households na pang check kung ilang BP normal pa or pasok na sa criteria sa hypertension. And yes, no, hasta subong kada man sa aton nga mga pasyente nga na-enroll sa programa sige gid gihapon nga access sa aton nga services. Kada man sa aton nga mga
LGU Subong tungod sa programa naghatag sa duga nga pundo sa ilang non-communicable diseases program sa sentro nila, especially sa hypertension para may duga nga pambakal sila sa bulong, may pambakal sa BPA para may pang-monitor sa pasyente. Kada nga aton nga pasyente tungod sa amo nga programa kag investment sa aton LGU man, mas naga-comply sila sa treatment naton sa hypertension tungod nga may ma-access sila nga libre nga bulong. And also si Department of Health padayon man ang deployment sa pili nga bulong para sa hypertension kag diabetes kag si Iloilo Provincial Government gintaasan man ang budget nga ginahatag para sa pangbakal sa bulong sa hypertension kag diabetes nga gina-augment naton sa LGUs. Ang challenge lang naton diri subong is that although gintaasan na sa mga banwa naton ang ilang nga budget for hypertension, madamo pa ipitagyapon sa hypertensive sa kada banwa naton nga kinanglan supplyan sang bulong. Kaya hindi kita gusto nga mag-supply kita sa bulong taga 5 lang kaadlaw nila ignon tapos suay na. Gusto sa aton nga mga banwa kag mga health workers nga kung maghatag kita sa bulong dapat full nga 1 month ang yatag naton supply para nga sige-sige ila inom sa bulong kag as much as possible tayo yun nga kada bulan may makuhaan sila sa bulong. And ang aton man mga pasyente para nga ma-ensure naton nga ma-follow up man sila, ang parts ng monitoring mechanism sa aton ng LGUs is that para nga matagaan sila sa bulong, dapat makapa-BP sila sa ilang midwife or sa sentro para matagaan sila sa bulong. Dili lang naton mamalaan kung ilang ang BP is kontrolado na or hindi pa. Kag sa mga pasyente naton nga upon follow-up nga taas pagyapon ng BP, opportunity man sa aton nga mga health workers nga ma-adjust ang ilang bulong para ma-make sure naton nga ang bulong nga ginahatag naton is effective pagyapon nga makontrol ang ilang BP. Yes. Dok Luya, ko i-emphasize ining pagkagtos ang aton nga mga kauturan sa mga rural health units nato, no? Kung pagpa-check sa ilang nga BP, this is for free nga ginahatag, no? Wala sila ginabayaran, and at the same time, man sa mga bulong nga ginahatag naton. Yes, Ma'am Miriano. So, tanan nato nga services hypertension, starting from the BP screening, hasta sa pagpakonsulta sa doctors naton, health centers, kag sa paghatag sang bulong, all of these are free, no? Pero again, no, may mga instances gid nga nakaubusan sang bulong ang aton nga mga RHUs. That's why no parts ang program naton gintutukan man naton nga mga RHUs naton mangin konsulta accredited from PhilHealth. Kay nakita naton nga once ma-accredit sila sa PhilHealth, makakandak sang profiling ang aton nga mga RHUs, and kada ma-profile nila nga pasyente ni nga ma-enroll sa ila nga sentro, ginabayaran ni sila ni PhilHealth. Ang kwarta nga ginabayaran ni PhilHealth ini sila, pwede nila magamit nga pangbakal sa bulong para nga ihatag sa ilang nga mga nasakupan nga mga pasyente nga nagpa-register sa ilang facility. So aside sa bulong sa hypertension, dala naman dira ang mga bulong para sa mga common nga balatian nga ka-encounter sa RHU. That's why kami nalipay gid nga almost all of our RHUs diri sa probinsya sang Iloilo are consult accredited na, and with the help of PhilHealth ng mga partners naton, nag-improve na ang reimbursement sa aton nga mga health facilities from PhilHealth. So sa subong maski paano may mga pondo na kita na nagsulod from PhilHealth na pwede gamiton sa aton health facilities sa pag-implementar sa ilang programa dala na sa hypertension naton. Yes, amo pa ni Doc, no, ang next ko nga question kung pila na sa mga RHU naton ang konsulta providers. So it's good to know nga almost all o halos tanan nga mga RHU naton are konsulta providers. Yes, Ma'am Mirna, I think sa data namon nga latest, 39 out of 43 ang consulta accredited providers na ang bilini are still processing their accreditation sa PhilHealth, and we hope na nga as soon as possible ma-granta na sila sa accreditation sa PhilHealth para nga kung ano ang benepisyo nga nabaton sa mga pumuluyo naton sa mga konsulta accredited nga mga banwa, mapatilaw Manila sa mga pumuluyo nila sa ilang banwa man. Yes. Dok, ano kadako nga importansya, no, nga we are caring kumbaga, no, sa aton nga heart, no? Nga akin ang langit naton, no, nga mangin healthy, no, ang aton nga lawas, and at the same time ang aton nga heart. Oo, so nakita nato no nga sa 2019 ang cardiovascular diseases isa sa or nag-rank na number 2 sa leading cause sa pagkapatay sa mga Ilonggo, and these cardiovascular diseases, hypertensive cardiovascular diseases are mostly complications man sa hypertension, and that's why no nga
kung hypertensive kita, mas bugat man para sa heart naton nga mag suporta sang processes sa sulod sang lawas kung ang BP naton mataas. And in the long run, isa sa mga matamaan or maigo sa poorly managed na hypertension is ang heart naton. Kaga dila naton makitaan nga may mga pasyente kita nga either nagkakapatay sa heart attack or sa iban na balatian sa heart tugas ang uncontrolled na hypertension. So especially sa aton nga mga Pilipino nga medyo budlay pa ang access naton sa health facilities, despite no nga may mga health facilities kita sa Kadamanwa kag damo na kita district hospitals diri sa Iloilo, may mga gaps pa kita gihapon no sa aton nga mga equipment kag mga capacity sa aton nga health workforce para nga i-effectively manage ang mga problema nga ni sa heart bilang komplikasyon sa hypertension. So again, mas dako ang pagwaon naton nga kwarta kung magpalya ang aton nga heart. So amo na nga as much as possible mabalik kita sa aton nga mantra nga prevention is better than cure. Yes. Doc, right after sa pagdingala no sa aton man nga Healthy Hearts team no bilang CSE Pag-asa awardee nato no for this year diri sa aton sa Region 6, what's next no? Ano pa ang plano, ano pa ang mga naka-pipeline nga plano sa aton nga Healthy Hearts team for this year kag sa mga masunod pa gid nga tinuig? I think no amon hambal nila no na start na namon ang Healthy Hearts program sa Iloilo, manami ang resulta. So ang challenge naman subong is kung paano naton ma-sustain ang implementation naton, especially subong madamo man sang programa nga nagagilinuwa nga kinahanglan i-prioritize ang aton health workers. Paano naton ma-make sure nga ang Healthy Hearts program ara gihapon sa mga priority nga programa ang implementar sa health workers. So amo na ang provincial health office nagtukod gid sang iyang Healthy Hearts team para nga pagatutukan ang programa kag padayon ang aton nga coordination sa Department of Health sa World Health Organization. Kag at the same time no, para masigurado nato nga sustainable ang programa nato, nag-develop man sang policy si Governor, nag-issue sa sang executive order nga makabulig sa pag-implementar sa Healthy Hearts program sa bilog nga probinsya sang Iloilo. So part of sustaining the program is of course no ang regular program monitoring kag supportive supervision sa aton nga team sa mga kabanwahanan, and of course no part man dira sa consultation meeting kung kumusta na ang pag-implementar ng isang programa, anong mga issues and concerns kag ano ang mga pwede ibulig ni Iloilo Provincial Government, ni DOH kung WHO para ma-address natin ang mga problems. And at the same time no dira nagasulod ang awards and recognition man nato no sa pag-ensure nga ang aton nga health workers motivated gyapon na mag-implementar sang program. So gina-make sure na siya naton every year gina-recognize naton ang mga partners naton sa LGUs kag mga agencies nga nagabulig sa pag-implementar sang Healthy Hearts program naton sa probinsya kay para nga maganahan man sila nga mag-implementar pagit sang programa kag sa ila man nga level mapangitaan nila sa pagi kung paano pagin nila sila maka-innovate kag maka-improve sa coverage sang programa naton. And syempre no sa LGUs na syempre sa LGUs naton damo sila challenges, so ginapabatsagin naton sa ila nga ang Healthy Hearts team sang Iloilo Provincial Government ara gid pirmi para nga mag-assist sa ila, mag-guide sa ila kag kung ano mga kinahanglanon nila from the provincial government ara kita to give them the support nga needed nila gid. Yes. Doc, paano ba na no gina-validate sang sini nga award nga inyo nabaton no ang inyo nga obra bilang civil servants? So ang first step no so plus na namon ang programa namon based sa criteria department ni civil service, and then ginpasa ni siya namon sa aton nga praise committee diri sa Iloilo Provincial Government chaired by the governor. So gin-review ni siya sang praise committee diri ang amon nga entry, and then once na nakita nila nga okay siya, amo nang gin-endorse na nila sa civil service. So hindi ko sure sa process gid sa civil service dito sa babaw kung ano ang mga validation nga ginobra nila, pero I think main gid nila nga way of validating or way of assessing our entry sa ginpasa namon nga write-ups nga narrative report
sa ila. Yes. Dok, ano kadako nga dungog ni for you and sa bugos nga team naton ang bilang ginkilala no nga CSA Pag-asa awardee? Oo, so istorya nga namon dako ini nga awards para sa amon no. Syempre halina ni sa civil service. Yes. Aside sa impact sa programa ginimplementar namon, natagaan man kami sa recognition bilang government worker, and that's already a big part of our celebration no nga way lang nakitaan ang numero sa mga results ng program namon, kundi nakitaan kami as individuals na kung anong contribute namon para mapanami ang programa naton. And of course no, bilang awardee kami nalipay kay maging serbiman nga inspirasyon ng amon nga entry sa mga fellow naton nga government workers, especially ang Healthy Arts program. Ang isa sa mga reason man nga ginpasulod namon isang entry tungod nga gusto namon mapakita pagid sa kadamaan kung ano ang Healthy Arts program, kung ano ang benepisyo nga nahatag niya sa mga pumuluyo, para nga mas ma-engage pagid namon ang mga stakeholders sa programa kag ang komunidad, para nga mas makuha pud ang partisipasyon nila. And of course no, para nga maging basis man sa ibang LGUs ang amon nga programa, para nga ma-improve nilang ilang hypertension services ilang mga banwa pag madalang life-saving nga benefits sa Healthy Arts program sa ilang nga mga pumuluyo. Yes. Pero Doc, were you expecting this nga maging regional winner ka mo? Daw nabudlayan daw kami sa to, daw nabudlayan man mag-expect or hindi kami makahambal nga dako amon chance kay tungod nga sa kanamaan sa mga entries nga nagpasa, and of course no, basta government worker niya mapasa balaan bugid na nga behind sa nga narrative report na nila are tons of hard work nga kaga dedication nga ginhatag nila sa program. So that's why no, it's really an honor to be awarded by the civil service tungod nga sa kanamaan sang entry nga nagpasa ang mga deserving mga entries. Isa sa mga napilian ng amon nga entry sa Healthy Arts team. Yes. Doc, before I let you go, no, base ni Ara, ikaw dira tips, no, o kung mensahe sa mga civil servants natin nga nagapamati subong nga hapon or later on, no, kag sa mga luyag na magsulod no sa gobyerno, ano ang imo nga mahatag nga mensahe sa ila or tips? So, mamaya no, ang sa paglibot namon, damo kami nakita ng mga government workers natin, especially sa health na sectors, our issues natin nga hardworking and dedicated yun sa pagdala ng services sa aton nga mga pumuluyo, and we really encourage them na ang imong nga programa kanami need mo lang gid i-package kay dalon sa kung din nga awarding kay daw deserve mo gid nga ma-recognize. Pagaling ang pirmi ginapanomdom sa aton mga health workers kag mga fellow nga government workers, maubra lang kami sa manami bayad ang mga award hindi siya namon kinanglan. Pero we really encourage you no to join this awards kay sa diri makita naton based sa criteria ni civil serviceman, ma-assess naton kung ang programa naton bala nga gina-implementar is sigurado gid man bala nga maka-deliver sa impact sa aton nga community, o basic may mga kinahanglan pakita i-consider nga iban nga mga parameters man para nga mapanami pagid ang implementation sa aton nga program. And of course no, daw ara na sa aton mga government workers na we are working with limited resources. So kung mag-join ka mo kag mapakita ninyo nga despite the challenges sa limited resources, human resource, financial capacities, mapakita ninyo nga nakaya ninyo padami ang results ninyo despite these challenges, ma-inspire man ninyo ang ibang nga government workers naton nga mapanami ang ilang nga programa kag ang inyong program nga ginapresenta base mag-survey pa nga maging model para nga ma-improve ang ilang programa sa ilang locality. Kaya gusto lang man naton mas marami nga programa, meaning sini is mas marami nga serbisyo nga ginatag naton sa mga pumuluyo. Kag kami sa health, importante gid nga marami ang serbisyo namon matag sa pumuluyo tungod nga this would mean also nga makasave kita sa mga kabuhi sang tawo because we are implementing programs for health. Yes. With this, Doc Rodney, no, madamo nga salamat once again no, for joining us diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, and congratulations no sa aton nga Healthy Hearts team no bilang CSC Pag-asa Award. And hopefully ining last time nga makaupod ka namo diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Madamo nga salamat Doc, and maayong hapon sa inyo dira sa PHO. Thank you very much ma'am for the opportunity, and good afternoon everyone. Yes, thank you Doc. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas,
There you have it mga biyan, si Dr. Ronnie Labis, ang team leader sa PHO Healthy Hearts team diri sa aton sa Iloilo nga isa mga abyan sa ginhingadlan nga siya si Pag-asa awardee sang siya si Region 6. So kudos no sa aton nga team. Kapay pa no ini magaserbe no nga inspirasyon no nga magpadayon. Kag syempre no mag-think pagid no sa mga programa o mga services pagid naton nga ipatuman no dira sa PHO. So ang panugyan ni Dr. Rodney no sa aton nga mga civil servant dira mga abyan no kung may mga contest no join na naton ina no kapareho diri no sang aton nga civil service na search for outstanding government workers. Kiti ina mga abyan no more than I think no the award yung inyong mga nga mabaton validation man na ina mga abyan no kung ang programa no according kay Dr. Rodney no kung ang programa sa inyo dira nga opisina is effective. So kabay pa no nga magaserbi ini nga inspirasyon sa mga civil servants naton nga nagapamati subong nga hapon. And we are looking forward no madamo pagkikita sa mga regional winners naton no mga outstanding government workers nga makaupo diri sa aton sa Radyo Pilipinas Iloilo para ti mangin aware man kita mga abyan kung ano ang mga nanoy tuhay nga program nila. And kudos man sa aton nga mga health workers sa province of Iloilo. With your dedication mga abyan hakag inyo man nga pagbinuligay no. Isa ang aton nga Healthy Hearts team sa ginkilalang Pag-asa Award. So sa liwat kay Doc Rodney no, si Doc Rodney wala giniga pa malibad always no nga makaupo naton diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Isa sa mga ma-consider naton no nga ready gid magpa-interview. So once again, congratulations. Kag sa ibang pagin naton nga mga regional winners sa search for the outstanding government workers sang CSE Region 6. Looking forward no sa mga national winner pagid naton but ini mga bina bisan na regional winner no dako na gid ini nga pride no and honor kumbaga validation no sa years of service ninyo nga mga government workers. Manamo nga salamat mga abyan sa liwat no nga pagtutok ninyo subong nga hapon wala nagigita sa nabilin nga oras sa aton nga pagpangalagay. May inyong hapon sa ako nga tiya Nori Panisales. Good afternoon kag syempre na sa mga naglisod sa ila radyo sa 585 AM kag sa nagalanta sa aton nga Facebook Live. Thank you man sa akong mga katuwang technical sa studio, Engineer Roy Louie Kaipang kag sa among transmitter, Sir Jeffrey Betita. Mga biyan ako na lang gid si Marian Grace Eranyata kag ini ang Balita Sosyal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.